Sa baryo ng San Roque, kilala noon si Mang Leon Barameda bilang isa sa pinakamaasahang karpintero. Hindi siya mayaman, hindi rin siya maingay. Pero kapag may bubong na kailangang ayusin, silong na kailangang tibayan, o lumang bangkong kahoy na gustong buhayin muli, pangalan niya agad ang bukang bibig ng mga tao. Matipuno pa ang katawan niya noon, mabilis kumilos at laging may dalang lapis sa likod ng tainga habang hawak ang metro at martilyo. Para sa marami, ordinaryong manggagawa lang siya. Pero sa loob ng maliit nilang bahay na yari sa pinagtagping kahoy at yero, siya ang haligi ng isang pamilyang pilit binubuo ng pag-asa. Asawa niya si Aling Pilar, isang tahimik ngulit masayahing babae na marunong magtahi at mag-ayos ng mga lumang damit para maipagbili sa palengke. Hindi man marangya ang buhay nila, may init ang tahanan nila. Sa umaga, habang nagkakape si Mang Leon bago pumasok sa trabaho, madalas niyang marinig ang mahinang kantahan ni Pilar habang nagsasaing. At sa tabi ng durungawan, nakaupo ang anak nilang si Adrian. Payat, matalino ang mga mata at laging may dalang lumang notebook na pinagsusulatan ng mga pangarap na hindi kasya sa baryo. "Anak," sabi ni Mang Leon minsang nadatnan niyang nakatingin sa kalsada si Adrian habang palubog ang araw. "Bakit parang ang layo ng tingin mo? Parang may hinahanap ka sa dulo ng daan." Ngumiti si Adrian. Bata pa noon, ngunit may kakaibang seryoso sa boses. "Tay, balang araw po, gusto kong makapunta sa Maynila. Gusto kong matuto ng mas malaki pa sa nakikita ko rito." Napatingin si Mang Leon sa anak. "Masama ba ang buhay natin dito?" "Hindi po," mabilis na sagot ni Adrian. "Masaya po ako dito. Pero gusto ko pong dumating ang araw na hindi na kayo kailangang magpakapagod ni nanay." Tahimik si Mang Leon pagkatapos noon. Hindi dahil galit siya, kundi dahil may takot na sumiksik sa dibdib niya. Ang mga salitang balang araw at Maynila ay para sa kanya parang dalawang aninong unti-unting magnanakaw ng anak mula sa sarili niyang mga kamay. Lumipas ang mga taon at gaya ng mga kahoy na madalas niyang hinuhubog, unti-unting nag-iba rin ang hugis ng buhay nila. Nagbinata si Adrian, mas lalong naging masipag, at bukod sa pagtulong sa ama sa maliliit na gawain, naging paborito rin siya ng mga guro sa eskwelahan dahil sa talas ng isip. Madalas sabihin ni Teacher Benilda, "Sayang ang batang ito kung dito lang iikot ang buhay. May nararating ang batang may utak at tiyaga." Tuwing maririnig iyon ni Aling Pilar, napapangiti siya ng palihim. Ngulit si Mang Leon, bagamat proud, ay madalas umiwas ng tingin. Hindi niya maamin kahit sa sarili na may halong pangamba sa bawat papuring tinatanggap ng anak. Para sa kanya, habang tumataas ang tingin ng iba kay Adrian, mas lumalapit ang araw na iiwan nito ang baryo. Dumating ang unang malupit na dagok isang tag-ulan. Nagsimula sa simpleng pananakit ng katawan ang nararamdaman ni Aling Pilar. Akala nila ay simpleng pagod lang dahil sa sobrang pagtatahi at pagbabanat ng buto. Pero nang magsimula itong mamutla, mawalan ng ganang kumain at mahilo kahit nakaupo lamang, napilitan silang ipasuri sa sabayan. Pagkatapos ng ilang test na hirap nilang bayaran, umuwi sila ng mabigat na katahimikan. "Ano po ang sabi ng doktor?" tanong ni Adrian ng gabing iyon, nanginginig ang boses habang nakatayo sa gilid ng mesa. Hindi agad sumagot si Mang Leon. Nakaupo lang siya, nakayuko, parehong kamay nakadikit sa noo. Si Aling Pilar na ang nagsalita. Pinilit pang ngumiti kahit halatang nanghihina. "Kailangan ko raw ng gamutan. Matagal daw at mahal." Parang may lamalamig na bagay na bumagsak sa loob ng dibdib ni Adrian. "Pero gagawin natin, di ba? Hahanap tayo ng paraan." Tumingin si Mang Leon sa anak. "Oo, gagawa tayo ng paraan." At ginawa nga niya. Tinanggap niya ang lahat ng pwedeng trabaho, mula sa pagkukumpuni ng baked hanggang sa paggawa ng aparador sa kabilang baryo. Kahit inaabot siya ng gabi, kahit sumasakit ang likod niya, hindi siya tumitigil. Ibinenta ni Aling Pilar ang ilang natitirang alahas na pamana ng ina niya, maging ang maliit nilang lupang taniman sa gilid ng baryo na balak sana nilang ipamana kay Adrian balang araw ay napilitan din nilang isanla kay Rogelio Sarmiento,
isang negosyanteng kilala sa bayan bilang mapormang magsalita at mabilis maningil. "Nako, Leon," sabi ni Rogelio habang pinipihit ang ballpen sa pagitan ng mga daliri niya. "Tulungan na lang kita dahil matagal na kitang kakilala. Pero negosyo pa rin ito. Pero makarito para malinaw ang usapan. Hindi sanay sa papeles si Mang Leon. Marami siyang alam sa sukat ng kahoy, sa tibay ng pako, sa tamang anggulo ng bugong. Pero hindi sa maliliit na nakasulat sa kontrata." Tumingin siya kay Pilar na nakahiga noon at hirap nang bumangon. "Pirmahan mo na, Leon," mahinang sabi nito. "Kaysa naman wala tayong pambili ng gamot." Nanginginig ang kamay niya habang pumipirma. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, hindi lang lupa ang isinasangla niya. Pati kapayapaan ng pamilya nila, unti-unti na ring inilalapit sa bangin. Sa mga sumunod na buwan, lalong humina si Aling Pilar. Minsan kahit hawak niya ang karayom, hindi na niya ito maipuslit sa butas ng tela sa sobrang panghihina. Si Adrian naman ay nagdoble ang pagsisikap. Nagkakargador siya sa palengke tuwing madaling araw bago pumasok sa eskwela. Pagkatapos ay tumutulong sa ama sa hapon. Ngunit gaano man sila kasipag, parang laging kulang ang tinikita. Isang gabi, habang malakas ang ulan sa bubong nilang yero at patay sindi ang gasera, nagsalita si Adrian nang may biglang tapang. "Tay," sabi niya, "may nakausap akong kakilala ni Teacher Benilda. May pwesto raw sa isang bodega sa Maynila. Tagabuhat muna o kahit utility. Kahit ano po, papasukin ko." Biglang nanigas si Mang Leon. "Anong ibig mong sabihin?" "Ibig sabihin po, luluwas ako. Doon ako hahanap ng mas malaking kita. Mas mabilis po tayong makakabayad sa gamot ni nanay." "Hindi," putol ni Mang Leon, mariin. "Hindi ka aalis. Nagpapagamot po si nanay. Hindi na po sapat ang kaya natin dito." "Kaya natin ito," sigaw ni Mang Leon, bagay na bihira niyang gawin. "Hindi kailangang umalis ka. Hindi kita pinalaki para mapariwara sa Maynila." Namasa ang mga mata ni Adrian. "At hindi niyo rin po ako pinalaki para tumunganga habang unti-unting nauubos si nanay." Tahimik na tahimik ang buong bahay pagkatapos noon, maliban sa tunog ng ulan at sa mabigat na paghinga ni Aling Pilar sa hinihigaan. "Mang Leon," mahina ngulit malinaw ang boses ni Pilar. Pareho silang napalingon. "Huwag mang pigilan ng anak natin kung ang gusto niya ay tumulong." "Pilar, anak natin yan," sabi ni Mang Leon, basag ang tinig. "Kapag umalis yan, baka hindi na bumalik." Napapikit si Aling Pilar, tila pinipigil ang luha at sakit. Mas masakit kung manatili siya rito at makita tayong unti-unting nawawasak habang wala siyang magawa. Kinabukasan, hindi nagsalita si Mang Leon habang pinanunood si Adrian na mag-impake ng kakaunting gamit. Ilang damit, lumang tsinelas, at ang notebook na matagal na nitong ginagamit. Sa huling sandali bago umalis, lumapit si Adrian sa ama. "Tay," sabi niya, pilit pinipirmi ang tinig. "Hindi ko kayo iniiwan. Babalik po ako. Pangako." Hindi siya tinignan ni Mang Leon agad, parang may sariling digmaang nagaganap sa dibdib niya. Nang sa wakas ay tumingin siya. Galit ang una niyang ipinakita dahil iyon ang mas dali kaysa takot. "Kapag umalis ka ngayon, panindigan mo yan." Parang sinuntok sa sikmura si Adrian sa narinig. Napaatras siya ng bahagya. Sa gilid, umiiyak si Aling Pilar pero wala nang lakas para makapanitna ng matagal. "Huwag mong ganyan ng bata." Pero huli na, nasaktan na ang anak. "Sige po," mahinang sagot ni Adrian, maputna ang mukha. "Babalik ako kapag may maipagmamalaki na ako." Umalis siyang hindi lumilingon, bagamat nanginginig ang kanyang mga balikat. Sa labas ng bahay, tila mas makulimlim ang umaga kaysa dati. Sa loob, nanatiling nakatayo si Mang Leon parang nag-ugat sa sahig. Hindi niya pinigilan ang anak, hindi rin niya yunakap. At iyon ang pagkakamaling hindi niya agad mauunawaan, pero buong buhay niyang pagsisisihan. Pagkaraan lamang ng ilang buwan, lalo pang lumala ang kalagayan ni Aling Pilar. Kahit sa lahat ng sakripisyo, hindi na kinaya ng katawan niya. Bago siya bawian ng buhay, hinawakan niya ang kamay ni Mang Leon. Kapag bumalik si Adrian, bulong niya, halos hangin na lang ang boses. "Huwag mong pairalin ng galit. Anak natin sa. Pagod lang din magmahal." Napayuko si Mang Leon,
umiiyak na parang batang nawalan ng lakas. Patawarin mo ko, Pilar. Hindi ko kayo naingatan. Hindi ka masamang asawa, sagot niya, pilit na nungumiti. Naging mabigat lang talaga ang buhay. Nang mawala si Aling Pilar, parang may bahagi ng bahay na tuluyang namatay. Nawala ang kantahan sa umaga, nawala ang tahing nakasampay sa sulok, nawala ang init. Naiwan si Mang Leon sa isang tahimik na tahanang punong-puno ng alaala, at sa loob ng katahimikang iyon, lalo niyang narinig ang kawalan ng anak. Minsan, umuupo siya sa labas tuwing dapit hapon, hawak ang lumang panyo ni Pilar, nakatingin sa daang dinaanan ni Adrian noong umalis ito. "Babalik ka pa ba, anak?" Mahina niyang tanong sa hangin. "Oh, iyon na ang huli kong tingin sa'yo." Hindi pa niya alam noon na sa kabilang dulo ng bansa, nagsisimula ring nabdusa ang anak niyang pilit nakikipagbuno sa lungsod. Ang alam lang niya, naiwan siya sa baryo na mas tahimik, mas mabigat at mas hungkag kaysa dati. Isang amang nawalan ng asawa, naputol ang ugnayan sa anak, at unti-unting sinisimot ng buhay ang lahat ng pinaghirapan niya. Matapos mamatay si Aling Pilar, hindi na muling naging tahanan ang maliit na bahay ni Mang Leon Barameda. Isa na lamang itong tahimik na sisidlan ng alaala, lungkot at unti-unting pagkawasak ng isang lalaking minsang matatag sa paningin ng buong baryo. Sa mga unang buwan ng pag-iisa niya, pinilit pa rin niyang kumapit sa dating buhay. Gumigising siya ng maaga, nagwawalis sa bakuran, nag-aayos ng lumang mga kagamitan sa karpinterya, at paminsan-minsan ay tumatanggap pa rin ng maliliit na pagkukumpuni mula sa mga kapitbahay na naaawa o naniniwala pa sa husay ng kanyang kamay. Ngunit iba na ang katawan niya noon. Mas madaling sumakit ang likod, mas mabilis mangalay ang tuhod, at mas matagal mawala ang hilo sa tuwing magbubuhat siya ng tabla o gagamit ng lagari. Ang mas mabigat kaysa sa paghina ng katawan ay ang pagkupas ng loob. Sa bawat sulok ng bahay, nakikita niya si Pilar, sa tiklop ng lumang kumot, sa lumang kahon ng sinulid, sa platong dati nitong ginagamit, at sa bawat dapit hapon, kusaring bumabalik sa isip niya ang huling umagang nakita niya si Adrian na naglalakad palayo sa kanila nang hindi niya man lang niyakap. Hindi alam ni Mang Leon kung nasaan na ang anak, kung buhay pa ito, kung nagawa ba nitong makaraos sa lungsod o kung tuluyan na siyang tinalikuran. Ang alam lang niya, araw-araw ay lumiliit ang mundo niya habang lumalaki ang kakulangan sa kanyang buhay. Sa sumunod na mga taon, lalong sumikip ang hawak ng kapalaran sa kanya. Ang lupang isinangla niya noon para sa pagpapagamot ni Pilar ay hindi na niya nabawi. Ilang beses siyang nagtangkang makiusap kay Rogelio Sarmiento, ngunit laging pabalang ang tugon nito. "Rogelio?" sabi minsan ni Rogelio habang nakaupo sa harap ng tindahan niyang may simentadong sahig at malamig na boses. "Negosyo ang usapan natin, hindi pwedeng puro awa. Pumirma ka noon, kaya wag mo nang idaan sa luha." "Rogelio?" pakiusap ni Mang Leon, halos nanginginig ang tinig. "Kahit palugit lang, kahit kaunting panaon, doon na lang natira ang alaala ng pamilya ko." Umayos ng upo si Rogelio, saka nilapag ang tasa ng kape. "Ang alaala hindi pambayad, at kung wala kang pambayad, wala ka ring karapatang magreklamo." Parang piniga ang dibdib ni Mang Leon sa sagot na iyon. Pero wala siyang nagawa. Umalis siyang tila mas matanda ng 10 taon sa ilang minutong pakikipag-usap. Pagkaraan ng ilang panahon, tinamaan pa ng isa pang dagok ang kanyang buhay. Isang gabing malakas ang hangin, may sumiklap na apoy sa gilid ng kanyang inuupahang kubo matapos magliyab ang luma niyang gasera. Hindi man lubusang nasunog ang buong lugar, sapat na iyon upang masira ang ilang natitira niyang gamit, mga lumang kahoy, kasangkapan, damit at ilang alaala ni Pilar na itinago niya sa lumang baol. Nang makita niya ang bahagyang natupok na panyo ng kanyang asawa, hindi niya napigilang mapaupo sa lupa at umiyak ng tahimik na parang batang walang masandalan. Mula noon, halos tuluyan na siyang nawalan ng panimula. Pabugso-bugso ang trabaho. May mga araw na tinatawag siya para magkumpuni ng sirang bangko o pintuan, pero madalas ay mas pinipili na ng mga tao ang mas bata,
mas mabilis at mas murang arpintero sa kabilang baryo. Hindi na rin siya makabiyahe palayo dahil sa pagod at panghihina. Sa huli, ang dating marangal at tahimik na manggagawa ay unti-unting napilitang umasa sa kabaitan ng iba para lang makakain. Nagsimula iyon sa simpleng pag-upo niya sa gilid ng palengke, hawak ang lumang sombrero sa kandungan, umaasang may magbibigay ng barya o tirang pandesal. Nung una, labis ang hiya niya. Tuwing may makikilala siyang dumaraan, bahagya siyang tumatayo at kunway may hinihintay lamang. Pero habang tumatagal, mas matindi ang gutom kaysa sa hiya. Natuto siyang yumuko, maghintay, at manahimik sa gitna ng pagdaan ng mga taong dati marunong bumati sa kanya. Ngunit ngayoy tila hindi na siya kilala. Sa palengke, may iilang nagpakita ng awa. Si Aling Celia, isang biyudang nagtitinda ng lugaw at pritong saging, ang madalas lumapit sa kanya bandang hapon. "Leon," mahina nitong sabi minsan habang inaabot ang maliit na supot ng lugaw. "Kunin mo na ito, huwag ka nang mahiya. Masasama lang sikmura mo kung puro tubig ka." Napatingin si Mang Leon sa babae, halatang hirap tanggapin ang tulong. "Celia, hindi ko alam kung paano ako makakabawi." "Hindi utang ang pagkaing ibinibigay sa gutom," sagot ni Aling Celia. "At hindi ka naman masamang tao para ikahiya kung tulungan ka." Ngunit hindi lahat sa palengke ay may ganoong puso. Ang ilang tambay na halos walang ibang ginawa kundi magpalipas oras sa kanto ay ginawang aliwang ang paghihirap niya. Sina Berto, Kulas at Jepoy, mga lalaking malalakas pa ang katawan mulit tamad at mapanlait, ay madalas siyang tuksuhin tuwing nakikita siyang nakaupo sa lilim. "O heto na si Mang Leon, ang dating karpintero ngayoy kolektor ng barya," sigaw ni Berto isang tanghali, sinundan ng malakas na tawa. "Baka gusto mo, Tay, itali ka namin sa poste para mas maraming maawa," dagdag ni Kulas sabay hirit ng tawanan. Si Jepoy naman ay minsang naghulog ng piso sa harap niya, saka sinabing, "Sige na nga, para may pambili ka ng asin, wag mo lang akong susundan." Napangiwi si Mang Leon, ngunit hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil pagod na siyang ipagtanggol ang natitirang pira-piraso ng dignidad niya sa mga taong hindi marunong mahiya. Yumuko lang siya at hinayaan silang lumampas, bagamat sa loob niya ay tila bawat salita nila ay pako na muling ipinupukpok sa dati ng sugatang puso. Sa gitna ng ganitong buhay, nagbago rin ang takbo ng pamumuno sa Barangay San Roque. Namatay ang dating kapitan na kilalaman sa kahigpitan, ay marunong pa ring umunawa sa mga naaapya. Sa sumunod na halalan, nanalo si Romualdo Maldong Vergara, isang lalaking mahusay ngumiti sa entablado, magaling mangako sa mikropono, at mas mahusay pa sa pagtakip ng sariling kasakiman sa likod ng mga gagandang salita. Nung una, marami ang naniwala sa kanya. Laging nilalabig ang kaunlaran, disiplina, at malinis na imahe ng barangay. Ngunit habang tumatagal, napansin ng mga tao na ang kaunlarang ibig niyang sabihin ay pabor lamang sa mga kakampi niya, at ang disiplina na ipinapairal niya ay madalas bumabagsak sa mga mahihina at walang laban. Sa likod niya ay laging naroon si Lorna Bihasa, ang tusong kalihim na marunong magbaliktad ng usapan, magtago ng papeles at magbulong ng mga ideyong pabor sa sariling interes. Kasama rin nila si Crispin de la Torre, isang tanod na malakas ang boses, mabilis manakot at laging handang sumunod sa maruming utos basta may kapalit na pabor. Isang umaga, habang nakatayo si Kapitan Maldong sa harap ng barangay hall at pinagmamasdan ng kalsada, nadaanan niya si Mang Leon na nakaupo sa tapat ng waiting shed, hawak ang lumang sombrero at tila naghihintay ng maiaabot na tulong mula sa mga dumaraan. Nanliit ang mga mata ng kapitan. "Lorna!" tawag niya. "Ilang araw ko nang nakikita yang matandang yan dito. Hindi ba't iyan ang pulubing dading karpintero?" Tumango si Lorna, bahagyang nakangisi. "O Kap, si Mang Leon. Laging nasa palengke, minsan dito, minsan sa plaza. Pinag-uusapan na nga siya ng mga tao." "Aba, mabuti pa pala't pinag-uusapan siya kaysa mga proyekto natin," sabi ni Maldong na may bahid ng yamot. "Nakakasira siya sa itsura ng barangay, magmumukhang pabaya kayo." Si Crispin na nakatayo sa gilid ay sumingit.
Sabihin nyo lang, Kap. Paalisin ko yan. Hindi agad sumagot si Kapitan Maldong. Pinagmasdan muna niya si Mang Leon na nakayuko at tila lalong lumiit sa dami ng nagdaraan. Sa halip na maawa, mas tumindi ang iritasyon niya dahil sa mata niya, ang isang maruming matandang nakikita sa sentro ng baryo ay paalala ng mga bagay na gusto niyang itago sa mga bisita at mga taong gusto niyang bulahin. Hindi pwedeng palaging nariyan yan. Malamig niyang sabi, malapit na ang kapistahan, darating ang mga tagabayan, mga negosyante, mga bisita. Gusto ko maayos tignan ng San Roque, walang basag, walang kalat, at lalong walang pulubing nakaupo sa gitna. Mula noon nagsimulang maging lantad ang panggigipit sa matanda. Kung saan siya uupo, pinapaalis siya ng tanod. Kung saan siya titigil para humingi ng tubig, pinagsasabihan siyang huwag manggulo. Minsan nang huminto siya sa gilid ng barangay hall upang sumilong sa init, si Crispin mismo ang humablot sa braso niya. "Oy, tumabi ka ron. Hindi ito himpilan ng mga palaboy." "Sumisilong lang ako." Mahina ngunit mahinahong sagot ni Mang Leon. "Mainit lang talaga." "E di roon ka sumilong sa inyo," putol ni Crispin. "Wala na akong matinong masisilungan," bulong ni Mang Leon, halos sa sarili lamang. Narinig iyon ni Lorna na palabas noon ng opisina. Imbes na maantig, tinaasan lang niya ng kilayang matanda. "Kung wala kang masisilungan, hindi problema ng barangay yan. Huwag kang magmukhang kaawa-awa rito sa harapan." Nang angat ng tingin si Mang Leon at sa ilang segundong iyon ay tila gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na minsan din siyang naging tao ng baryong ito, na minsan ay siya ang tinatawag kapag may kailangang ayusin, na minsan ay may pangalan siya at hindi lamang istorbo. Ngunit nalunod ang lahat ng salitang iyon sa bigat ng pagod. Yumuko na lamang si Mang Leon at lumakad palayo. Ang balitang may darating na mga bisita para sa kapistahan ay lalong nagpasiklab sa kayabangan ni Kapitan Maldong. Abala siya sa pagpapapintura ng barangay hall, pagpapalagay ng banderita sa plaza at pagpapagawa ng entabladong gusto niyang maging sentro ng papuri para sa sarili niyang pamumuno. Sa bawat utos niya, laging may kasunod na pahiwatig. Kailangang magmukhang maayos ang barangay kahit itago ang mga pangit na bahagi nito. At para sa kanya, kabilang sa mga pangit na iyon si Mang Leon. Sa isang hapon bago ang kapistahan, nakita ni Nena, ang batang nagtitinda ng sampagita sa plaza, na pinagagalitan na naman si Mang Leon sa tabi ng waiting shed. Lumapit siya ng dahan-dahan at inabot ang 2 pirasong pandesal na hindi nabili. "Tay Leon," mahinang sabi ni Nena, "ito po, kain po kayo." Ngumiti si Mang Leon, mapinis ngunit totoo. "Salamat, Nena. Ikaw na yata ang may pinakamabait na puso sa buong plaza." Ngumiti rin ang bata, pero bago pa siya makasagot, dumating si Berto at siniswil ang dalawa. "Oh, may bagong tagapagmana si Mang Leon." Tukso nito. "Baka paglaki niyan, manlilimos na rin," dugtong ni Nicolas. Napayuko si Nena, natakot, ngunit hindi nagsalita si Mang Leon. Hinawakan lang niya ang pandesal at tumingin sa bata na parabang pinoprotektahan nito kahit sa simpleng katahimikan. Mula sa di kalayuan, natanaw ni Kapitan Maldong ang eksenang iyon. Lalong tumigas ang mukha niya. Sa isip niya, sapat na ang ilang araw ng pagpapaalis at pagbabanta. Kailangan nang gumawa ng mas matinding halimbawa para hindi na bumalik ang matanda sa mga lugar na gusto niyang palabasing malinis at maayos. Hindi pa alam ni Mang Leon na ang kapistahang dumarating, na dati panahon ng saya, ilaw at musika sa baryo, ang siya palang magdadala ng pinakamatinding kahiyan sa kanyang buhay. At hindi pa alam na mga taong tahimik lamang na nanonood, na malapit nang umabot sa puntong ang simpleng pang-aapi sa isang matanda ay magiging sugat na gigising sa buong San Roque. Dumating ang araw ng kapistahan sa San Roque, na tila kabaligtaran ng bigat na pasan ni Mang Leon Barameda. Maagang nagising ang baryo sa ingay ng mga batang tumatakbo sa kalsada, sa halakhakan ng mga nagbibitbit ng handa, at sa tugtog ng lumang speakers na isinabit sa plaza. Makukulay ang banderitas na nakalaylay mula sa poste hanggang sa mga puno. May mga lamesang nilatag sa tabi ng covered court, at ang harap ng barangay hall ay bagong pintura, bagong walis,
at punong-puno ng mga plastik na upuan na inihilera para sa mga bisita. Sa paningin ng mga dayo, tila maayos, masigla at disiplinado ang San Roque. Ngunit sa likod ng dekorasyon at musika, may takot na nakatago sa katahimikan ng ilan. Lalo na ng mga nakakaalam kung sino ang unang gustong itaboy ng kapitan para maging malinis ang imahe ng baryo. Gaya ng mga nagdaang araw, maaga ring nakapwesto si Mang Leon sa gilid ng plaza. Hindi dahil gusto niyang maging pabigat sa gitna ng selebrasyon, kundi dahil iyon lamang ang araw na alam niyang maraming tao at baka may ilang mahabaging mag-abot ng pagkain o kahit ilang baryang sapat upang makatawid siya sa maghapong gutom. Nakasuot siya ng kupas na polo na ilang beses nang tinahi sa kulero at suot pa rin ang luma niyang sombrero na waring tanging natitira niyang pananggalang sa hiya. Bago pa man sumikat ng mataas ang araw, dumaan si Nena at palihim siyang inabutan ng isang pirasong suman na galing sa handa ng tiyahin nito. "Tay Leon," bulong ng bata, tumitingin pa sa paligid. "Itago niyo po muna, baka makita kayo ni Kap." Napatingin si Mang Leon sa munting kamay ng bata. "Nena, huwag mo nang bawasan ng para sa'yo. Ayos lang po, marami po silang niluto sa amin," sabi nito sa kapilit ngumiti. "Kain po bago pa lumamig." Tinanggap yun ng matanda na may bahagyang panginginig sa kamay. "Salamat. Kapag lumaki ka, sana huwag kang matulad sa mga taong malakas lang sa mahihina." Hindi man lubos na unawaan ni Nena ang lalim ng sinabi niya. Tumangbo lamang ang bata bago mabilis na tumakbo palayo. Naiwan si Mang Leon sa lilim ng lumang puno sa plaza. Ang parehong punong matagal nang naroon sa gitna ng baryo. Saksi sa mga kasal, meeting, sayawan at tagayan sa pista. Ngunit sa araw na iyon ay magiging saksi sa pinakamabigat na kahihiyan ipapataw sa isang taong matagal nang ibinagsak ng buhay. Bandang tanghali, lalong dumami ang tao. Dumating ang mga bisitang galing sa kalapit bayan. May mga motorsiklong nakahilera sa kalsada at abalang-abala si Kapitan Romualdo Vergara sa pakikipagkamay at pagngiti sa bawat makasalubong niya. Nakapulo barong siya, nakasanglases at halos hindi mawala sa mukha ang kumpiyansang nakadikit. Sa tabi niya ay si Lorna Bihasa, dala ang listahan ng mga programa, at si Crispin de la Torre na paikot-ikot sa plaza na tila aso ng amo, nakamasid, handang sumunod sa anumang utos. Habang kinakausap ni Kapitan Maldong ang ilang bisitang tagabayan, sumingit sa hanay ng mga tao ang gutom na nagpatulak kay Mang Leon papalapit sa gilid ng lamesang pinaghahainan. Hindi siya nangagaw, hindi siya nag-ingay. Maingat pa nga siyang humakbang, nakayuko at huminto sa layo na hindi nakakasagabal. Tumingin siya sa mga taong nagkakain at saka marahang nagsalita sa isang babaeng naghahain ng sabaw. "Ining," mahina niyang sabi, "kahit kunting kanin lang, mamaya na ako aalis." Bago pa sumagot ang babae, narinig iyon ni Kapitan Maldong. Napalingon ito at sa isang iglap ay tila nasira ang entabladong pinaghirapan niyang buuin para sa sariing papuri. "Leon!" malakas niyang sigaw, sapat para mapalingon ng mga tao. "Ilang beses ba kitang sinabihan na huwag kang magpakita rito sa gitna ng mga bisita?" Napahinto si Mang Leon. Dahan-dahan siyang humarap, hawak pa rin ng sombrero sa dibdib. "Kap, gutom lang ako. Kaunti lang ang hinihingi ko." "Kaunti?" singal ni Maldong, papalapit. "Sa bawat araw na nagpapakita ka rito, sinisira mo ang imahe ng barangay. Para kang paalala na walang kaayusan dito." Hindi agad nakapagsalita si Mang Leon. Maraming matang nakatingin, maraming taingang nakikinig. At sa dami ng taon na tiniis niya ang paglalait, may isang bahagi sa kanya ang gusto ng umurong. Ngunit ang gutom, ang pagod at ang natitirang hibla ng dangal ay nagtulak sa kanya para magsalita. "Kapitan," mababa ngunit malinaw niyang sabi, "tao rin ako. Hindi ako basura para itaboy." Parang lalong nag-alab ang mukha ni Maldong sa sinabi niyang iyon. Napahiya siya sa harap ng mga bisita at gaya ng taong sanay na ang kapangyarihan ay ginagamit sa pananakot, mas pinili niyang durugin ng mahina kaysa pahupain ng sarili. Lumingon siya kay Crispin. "Tanod!" sigaw niya. "Turuan mo nga yan ng leksyon para hindi na mamihasa." "Kap!" biglang sabat ni Teacher Maris mula sa gilid. Nanginginig ang boses ngunit naglakas loob. "Pasko ng baryo, piyesta po ito. Huwag na po nating palakihin." "Ma'am,
Huwag tang makialam sa disiplina ng barangay. Putol ni Lorna, matalimang tingin. Lumapit si Crispin kay Mang Leon at hinawakan ng marahas sa braso. Napangiwi ang matanda sa sakit. Halika nga, sabi ng tanod. Huwag niyo akong hilahin, pakiusap ni Mang Leon. Mahina na ako. Ngunit sa halip na makinig, dumagdag pa si Berto at Kulas na kanina pa nakatanaw, tila natutuwa sa gulong nagaganap. O ayan, dadalhin na ang pulubi, sigaw ni Berto may halakhak. Baka gusto nang ipa-display ni Cap, dagdag ni Kulas. May ilang natawa, mas maraming nanahimik. Ang ilan ay nagkatinginan ngunit walang umusad. Ang takot sa kapitan ay mas matagal ng ugat kaysa konsensyang biglang umaalpas. Sa ilalim ng sikat ng araw at sa harap ng mismong plaza, ipinatari ni Kapitan Maldong si Mang Leon sa isa sa mas mababang sanga ng lumang puno. Mataas pa rin para mahirapang makababa ang matanda, sapat para makita ng lahat at sapat para maramdaman niya ang buong bigat ng kahiyan. Hindi siya isinabit na parang bangkay, ngulit itinaas at itinali ang dalawang kamay niya sa lubid. Nakatayo sa isang lumang tuntunan na sadyang inalis matapos siyang may kabig, dahilan para halos nakaunat ang katawan niya at hirap makahanap ng balanse. Kap, sobra na po iyan, sigaw ni Pastor Noel. Mabilis na lumapit. Matanda na ang tao. Sino ka para sabihan ako? Sagot ni Maldong. Pastor ka sa kapilya ninyo. Ako ang batas dito. Hindi po batas ang pagpapahiya sa mahina, naninginig na sagot ni Pastor Noel. Umalis ka kung ayaw mong isunod kita, banta ni Crispin. Sa gilid, napaiyak si Nena habang yakap ang basket ng sampagita. Aling Celia naman ay napahawak sa bibig, nanginginig sa galit at awa. Maldong! Sigaw niya, hindi na napigilan ng sarili. Tao yan! Lumingon ang kapitan, nanlilisit ang mata. Celia, bantayan mo ang paninda mo at huwag kang makisawsaw kung ayaw mong masilip ko permit ng pwesto mo. Natigilan si Aling Celia, hindi dahil wala na siyang gustong sabihin, kundi dahil alam niyang kayang gawin ng kapitan ng bantang iyon. At gaya ng iba, umatras siya ng may luha at puot sa dibdib. Habang nakatali si Mang Leon, pinipilit niyang ituwid ang likod kahit halos manghina ang mga tuhod niya. Ramdam niya ang hapdi ng lubid sa balat, ang init ng araw sa mukha, at ang matalas na sakit ng hiya na mas masakit pa kaysa gutom. Ngunit ang higit na sumasakal sa kanya ay hindi ang posisyon niyang iyon, kundi ang katotohanan na may mga batang nakatingin, may mga taong minsang kilala siya at wala siyang magawa kundi tiisin ang pagguho niyang natitirang dangal niya. Bakit niyo ginagawa ito? Mahinang tanong niya, halos pabulong ngunit narinig pa rin ng ilang nasa malapit. Lumapit si Kapitan Maldong at ibinaba ang sunglasses. Para matuto ka, para hindi ka na bumalik, para maalala ng lahat na may lugar ang mga tulad mo at hindi yon sa gitna ng plaza. Napapikit si Mang Leon. Sa loob ng saglit na iyon, sunod-sunod na bumalik sa alaala niya ang mga nawalan siya ng kapangyarihang pigilan, ang pagalis ni Adrian, ang huling hininga ni Pilar, ang lupaing nawala, ang kubong nasunog, at ngayoy ang mismong pagkatao niyang tila binubura sa harap ng lahat. Sa isang bahagi ng isip niya, naisip niyang baka ito na nga ang dulo, na baka dito na siya matatapos. Isang dating karpinterong tinignan niya lamang bilang istorbo, nakatali sa puno habang ang baryong minsang pinagsisilbihan niya ay tahimik na nanonood. Ngulit habang unti-unting lumilipas ang mga minuto, may isa pang pangyayaring nagaganap sa labas ng baryo. Isang paglapit na hindi inaasahan ni Mang Leon, ni Kapitan Maldong, ni kahit sinong naroon. Bandang 2:00 ng hapon, may umugong nakakaibang tunog mula sa dulo ng kalsada. Hindi yun tunog ng kariton, hindi rin ng karaniwang tricycle o motorsiklo. Isa itong sunod-sunod na maayos at mabibigat na makina ng sasakyan na bihirang marinig sa San Roque. Napalingon ang mga tao, huminto ang ilang bata sa pagtakbo, maging ang mga bisitang abala sa pagkain ay napatayo upang sumilip. Isang konvoy ng makikinang na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa baryo. 2 itim na SUV sa unahan, isang puting luxury van sa gitna, at isa pang itim na sasakyan sa hulihan. Kumintab ang mga salamin nito sa ilalim ng araw, at waring sa isang iglap ay natabunan ng ingay ng piyesta ng sama-samang bulungan ng mga tao. Sino yan? Mga taga Maynila ba yan? Baka mga investor.
Mabilis na inayos ni Kapitan Maldong ang tindig niya. Isinuot niya muli ang sunglasses at pinunasan ng noo. Sa isip niya, ito na marahil ang mga bisitang matagal na niyang gustong ma-impress. Mga taong maaaring magdala ng pera, proyekto at higit pang kapangyarihan sa kanya. Mabilis siyang humakbang palapit sa harap ng plaza. Nakangiting parang walang kaguluhang nangyari, ilang metro lamang ang layo. Huminto ang gitnang sasakyan. Bumukas ang pinto. Unang bumaba ang isang matangkad na lalaking nakaitim na slacks at maayos na polo. Malinis ang tindig, seryoso ang muka, at halatang hindi sanay sa magulong paligid. Kasunod niyang bumaba ang isa pang lalaking may tikas ng isang bodyguard. Pagkatapos ay isang babaeng may hawak na folder at tablet, at sa huli ay isang driver na mabilis sumulyap sa kapaligiran. Mulit ang lahat ng mata ay agad napunta sa huling bumaba mula sa kanang bahagi ng van. Isang lalaking nasa tamang edad, maayos na manib, may disiplina sa kilos, at may bigat sa presensyang hindi kailangang isigaw upang maramdaman. Si Adrian Barameda. Hindi pa siya nakikilala ng mga tao sa baryo, ngunit agad siyang napagtuunan ng pansin. Sa pananamit pa lang halatang malayo na ang narating niya, ngunit sa likod ng malamig at propesyonal na anyo ay may kung anong matigas at mabigat sa kanyang mga mata. Parang taong matagal nang may hinahanap at pagod nang magkunwaring wala siyang dinadalang sugat. Lumapit si Kapitan Maldong na may malapad na ngiti. "Magandang hapon," masigla niyang bati. "Ako si Kapitan Romualdo Vergara ng San Roque. Malugod ko kayong tinatanggap sa aming barangay." Hindi siya agad pinansin ni Adrian. Sa halip, huminto lamang ito pagkababa. Saka dahan-dahang naglibot ang tingin sa paligid. Kita niya ang plaza, ang mga dekorasyon, ang mga taong nakatingin, ang takot na nakatago sa ilang mukha, at pagkatapos ay parang may biglang humatak sa kanyang paningin patungo sa ilalim ng lumang puno. Doon, ilang dipa lamang ang layo, nakita niya ang isang payat na matandang nakatali sa sanga. Namumula ang mga pulsong hinihigpitan ng rubid, nakayuko sa bigat ng hiya at panghihina. Sa isang iglap ay parang tumigil ang mundo sa paligid ni Adrian. Hindi niya agad narinig ang sumunod na sinabi ni Kapitan Maldong. Hindi niya napansin ang bulungan ng mga tao. Ang narinig niya lamang ay ang biglang malakas na tibok ng sariring dibdib, at ang nakita niya lamang ay ang mukha ng matanda. Kahit nilaspag ng panahon, gutom at sakit ay hindi kailanman mabubura sa kanyang alaala. Tay, halos wala sa sariling bulong niya. Napalingon ang assistant niyang si Clarice. "Sir?" Ngunit hindi na siya sumagot. Nanlaki ang mga mata niya at ang tikas ng kanyang tindig ay napalitan ng isang uri ng gulat na hindi kayang ikubli ng anumang yaman o tagumpay. Dahil sa wakas, sa mismong lugar na binalikan niya upang hanapin ang nawala niyang nakaraan, natagpuan niya ang ama niyang matagal niyang inakalang hindi na niya maaabutan. Hindi sa isang bahay, hindi sa tahimik na sulok ng baryo, kundi nakatali sa isang puno, pinapahiya sa harap ng buong San Roque. Nanigas ang buong plaza sa ilang segundong sumunod matapos mamutla si Adrian Barameda sa pagkakita sa matandang nakatali sa puno. Ang mga taong kanina lamang ay nag-uusisa kung sino ang bagong dating na may konvoy ng mamahaling sasakyan ay biglang napatigil, sapagkat sa mukha ng lalaking iyon ay walang bakas ng karaniwang pag-uusisa ng isang bisita. Ang nasa mukha niya ay hilaw na gulat, sakit at galit. Galit na parang matagal nang nakabaon at ngayon lamang nakahanap ng tunay na dahilan para sumiklab. Mabilis siyang humakbang palapit sa puno. "Sir?" habol ni Clarice, ngunit hindi na siya nilingon ni Adrian. Kasunod niyang kumilo si Samuel, ang matagal na niyang driver, at si Hector, ang tahimik ngunit alertong bodyguard. Napaatras ang ilang tao sa bilis at tigas ng kilos nilang tatlo. Si Kapitan Maldong, na ilang saglit lang ang nakalipas ay handang magpasikat sa mga bisita, ay napilitang sumunod sa direksyong tinitignan ng lahat, at doon niya lamang napansing hindi pala ang baryo ang unang nakita ng mahalagang panauhin, kundi ang kahihiyang siya mismo ang may kagagawan. Huminto si Adrian sa ilalim ng puno at nag-angat ng tingin. Mas malinaw na ngayon sa kanya ang mukha ng matanda, mas payat, mas kulubot, mas lupaypay kaysa sa alaalang iniwan niya noong kabataan.
Ngunit ang tabas ng panga, ang paraan ng pagyuko at ang matang pilit itinatago ang sakit kahit sa kahihiyan ay hindi niya mapagkakamalan. "Tay," muli niyang sabi, ngunit ngayon ay malinaw, basag at dinig ng mga nasa malapit. Unti-unting nag-angat ng mukha si Mang Leon, namumula ang mga pulso niya sa higpit ng lubid at dahil sa init, sakit at pagod ay tila ilang ulit nang lumabo ang kanyang paningin. Ngulit nang tumama ang mga mata niya sa lalaking nasa ibaba, para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Halos hindi niya agad matanggap ang nakikita. Adrian? Pumyok niyang bulong. Sa isang iglap, tila nabasag ang pagitan ng mga taon. "Samuel, putulin mo ang lubid." Utos agad ni Adrian, hindi inaalis ang tingin sa ama. "Hoy!" Singit ni Kapitan Maldong, biglang limapit. Saglit lang, disiplina ng barangay ito. Hindi pa natatapos ang pangungusap niya nang bumaling si Adrian sa kanya. Isang tingin lang iyon, ngunit sapat upang manahimik ang maraming nakapaligid. "Disiplina?" Malamig na ulit ni Adrian. "Ito ang tawag mo rito?" Lumapit si Hector sa puno at mabilis na sinuri ang pagkakatali. Kumuha siya ng maliit na tactical knife mula sa bulsa habang si Samuel ay umakyat sa gilid upang alalayan si Mang Leon kapag bumigay ang lubid. "Ginoo, makialam kayo sa sariling negosyo nyo." Pilit pang matigas na sabi ni Maldong, bagamat halatang nawawala na ang yabang sa boses. Pasaway ang matandang iyan, matagal nang istorbo sa barangay. Bumaling si Adrian sa kanya, nanginginig na sa pinipigil ang galit. "Ang tinatawag mong matandang iyan ay ama ko." Parang bumagsak ang buong plaza sa katahimikan. Si Lorna Bihasa ay napatakip ng bibig, si Crispin ay napaatras ng bahagya, maging sina Berto at Kulas na kanina lamang ay natatawa pa sa nangyayari ay para bang sabay na nalunok ang kanilang mga dila. Sa likod, nahagikbi si Nena at napahawak si Eling Celia sa dibdib. "Ama mo?" Bulong ni Maldong, tila hindi makapaniwala. Samantala, naputol na ni Hector ang lubid. Nang bumigay ang pagkakatali, mabilis na sinalo ni na Samuel at Hector ang katawan ni Mang Leon bago ito tuluyang bumagsak. Naminhib ang mga ama sa sakit ng maibaba sapagkat namanhib na ang mga braso at nanginginig ang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya tuluyang madapa, naaroon na si Adrian upang hawakan siya. "Tay, ako ito." Sabi ni Adrian, lumuhod sa harap niya kahit alikabok at putik ang lupa. "Ako si Adrian." Hindi na napigilan ni Mang Leon ang panginginig ng labi. Ilang sandali siyang nakatingin sa mukha ng anak na matagal niyang inisip na nawala na sa kanya. Saka siya napaluha. Hindi iyong maingay at dramatikong pag-iyak, kundi iyong luha ng lalaking matagal nang walang lakas umiyak, ngunit hindi na kayang pigilan ang bigat ng loob. "Bumalik ka," mahinang sabi niya. "Bumalik ka nga." Hindi sumagot si Adrian agad. Sa halip, niyakap niya ang ama ng mahigpit. Tila gustong bawiin sa isang sandali ang lahat ng panahong hindi niya ito nahahawakan. Nasa gilid ng yakap ang hiya, galit, pagsisisi at pananabik. Ngunit ang nangingibabaw ay ang hilaw na sakit ng isang anak na natatagpuan ng sariling ama sa pinakamasamang anyo ng pagdurusa. Mula sa likuran, narinig ang boses ni Aling Celia. "Tama ang nakita ko. Anak nga niya. Diyos ko." "Ako po ang saksi," biglang sabat ni Teacher Maris na ngayon ay nakahakbang napapalapit. "Kapitan ang nag-utos sa harap ng mga tao." "Hindi lang yan," nanginginig na dugtong ni Pastor Noel. "Pinipigil pa namin pero ayaw makinig." Agad namang sumingit si Lorna, pilit binabami ang sitwasyon. "Hindi po ganyan ang buong pangyayari, sir. Pasaway po kasi ang tatay ninyo. Nanggugulo po sa programa at..." "Tumahimik ka." Malamig ngunit matalim ang boses ni Adrian. Hindi siya sumigaw, pero mas nakakatakot iyon kaysa sigaw. Walang kahit anong dahilan para itali ang isang matanda sa puno. "Sir," harahang sabi ni Clarice habang lumalapit, "kailangan na po siyang madala sa ospital. Mahina ang pulso niya." Agad tumanggo si Adrian. "Samuel, ihanda ang van. Hector, alalayan mo si Tay.
Clarice, tawagan mo ang pinakamalapit na doktor sa bayan, ngayon din. Habang tinutulungan siyang makatayo, bahagyang napatigil si Mang Leon. Tinignan niya si Adrian na parang natatakot pa ring baka panaginip lang ang lahat. Adrian, aniya, hirap ang boses. Akala ko, hindi na kita makikita. Mas tumindi ang sakit sa mukha ni Adrian. Ako rin, Tay, pero hindi kita pababayaan ngayon. Mabilis nilang dinala si Mang Leon sa puting van. Walang naglakas loob na humarang. Kahit si Kapitan Maldong ay nanatiling nakatayo lamang, tila biglang nawalan ng alam gawin habang unti-unting lumalamig ang mga tingin ng taong dati takot sa kanya. Hindi pa tapos ang laban, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may pader na nabasag sa kanyang kapangyarihan. Sa biyahe patungong ospital sa bayan, tahimik ang loob ng sasakyan maliban sa mahihinang utos ni Clarice at sa tunog ng aircon. Nakahiga si Mang Leon sa reclined na upuan, tinatapalan ng basang bimpo ni Samuel ang noo. Katabi niya si Adrian, hawak ang kamay niyang magaspang at namumula pa sa bakas ng lubid. Ilang minuto rin bago nagsalita si Mang Leon. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa iyo, bulong niya. Agad na patingin si Adrian. Tay, huwag muna tayong magsimula roon. Hindi, sabi ng matanda. Pilit inuunat ang boses sa kabila ng pagod. Kailangan mong marinig ito. Nung umalis ka, galit ako. Pero mas totoo, natakot ako. Natakot akong mawala ka. Kaya ang lumabas sa bibig ko, yabang, pride, hindi ko na nabawi. Napapikit si Adrian at sa sandaling iyon ay bumalik sa isip niya ang tag-ulan, ang madilim na bahay, ang panginginig ng kamay niyang may dalang maliit na bag habang lumalabas sa pinto, at ang boses ng ama niyang nagsabing, "Kapag umalis ka ngayon, panindigan mo yan." Mahabang panahon niyang dinala ang linyang iyon na parang sumpa. Ngunit ngayong katabi niya ang amang sugatan at halos walang nadangal sa sarili niyang baryo, ang dating tigas ng alaala ay unti-unting tinutunaw ng katotohanang pareho lang pala silang nasugatan. Ako rin, Tay. Dinala ko ang galit ko sa Maynila. Nung una, pinilit kong mabuhay para sa pangakong babalik ako. Pero habang tumatagal, nahiya akong bumalik nang wala pang nararating. Tapos dumami ang taon, dumami ang takot. Iniisip ko, baka ayaw mo na akong makita. Huminga ng malalim si Mang Leon, saka dahan-dahang umiling. Araw-araw kitang hinintay. Natahimik si Adrian. Tumingin siya sa bintana, ngunit hindi ang daan ang nakikita niya, kundi ang mga panahong wala siya noong namatay ang ina nila, ang mga taong gutom na hindi niya nasalo, at ang pangyayaring ilang minuto pa lang ang nakalipas nang matagpuan niya ang ama niyang nakatali na parang walang halaga. Sa sandaling iyon, nagpasya siyang hindi lamang simpleng pag-uwi ang gagawin niya sa San Roque. May dapat ituwid, may dapat singilin, at may dapat ipaglaban. Pagdating sa ospital, agad na inasikaso si Mang Leon. Napag-alamang bahagya itong dehydrated, pagod ng katawan, may pasa sa mga braso at balikat, at delikadong bumaba ang blood pressure dahil sa init at matinding stress. Habang inaasikaso siya ng doktor, naiwan si Adrian sa hallway kasama sina Clarice at Hector. "Sir," marahang sabi ni Clarice, inaabot ang folder na kagagaling lamang sa tawag sa kanilang local contact. "May nakuha na po akong paunang impormasyon tungkol sa barangay at sa mga lupang katabi ng ilog. May ilang irregularidad sa papeles." Tinanggap iyon ni Adrian. Agad tumalim ang mata. "Anong klaseng irregularidad?" "May lumang parsela ng lupa na matagal nang may dispute. Kasama rito ang bating na sanglang lupa ni Mang Leon Barameda. May transfer records na kahina-hinala ang petsa at pirma, at may mga dokumentong lumalabas na konektado ang isang Rogelio Sarmiento sa opisina ng barangay." Sa unang banggit pa lang ng pangalan, nanigas si Adrian. Kilala niya ang pangalang iyon. Iyon ang lalaking minsang nabanggit sa isang luma at maikling liham na nakuha niya noon mula sa isang kakilala sa probinsya. Isang liham na nagsasabing may problema raw sa lupang ipinamana sana sa kanya ng mga magulang niya. Dahil noon
ay abala siya sa pagbuo ng negosyo at kakaahon pa lamang sa sarili niyang mga pagkakalugmok. Hindi niya agad natutukan ang bagay na iyon. Ngulit ngayong nasa harap na niya ang resulta ng kapabayaan ng iba, malinaw na may mas malalim pang kabulukan sa baryong ito kaysa sa kayang itago ng bagong pintura at makukulay na banderitas. Hanapin mo ang lahat ng kaugnayan ni Rogelio kay Kapitan Vergara. Sabi ni Adrian, mababa ang boses ngunit matigas. Lahat ng transaksyon, lahat ng papeles, gusto ko ng buong larawan. Understood, sir. Sagot ni Clarice. Sir, dagdag ni Hector, may ilang tao kanina sa plaza na mukhang gustong magsalita pero takot lang. Kapag gusto nyo, pwede nating kausapin ng maayos at hiwalay. Tumanggo si Adrian. Gagawin natin, pero hindi pa ngayon sa paraang padalos-dalos. Unahin natin si Tay. Kinagabihan matapos mailipat si Mang Leon sa mas komportabling silid at maipakain ng malambot na lugaw, naupo si Adrian sa tabi ng kama. Wala na ang magarbo at malamig niyang anyo. Sa harap ng ama niya, isa lamang siyang anak na sinusubukang buuin muli ang pamilyang dinurog ng mga taon. Tay, sabi niya, may kailangan akong itanong tungkol sa lupa. Kay Rogelio. Dahan-dahang dumilat si Mang Leon at tila muling nagbigat ang dibdib. Akala ko limot ko na ang pangalang yon. Pero siya ang kumuha ng huli nating pag-asa. Isa-isa niyang ikinuwento ang pagkakasangla ng lupa. Ang mga pirmahan, ang mga palugit na nawala na parang bula, at ang paulit-ulit na pagpunta niya kay Rogelio na laging nauuwi sa pagkait at pangmamaliit. Habang nagsasalita ang ama niya, unti-unti nagdudugtong-dugtong sa isip ni Adrian ang larawan. Hindi lamang sila nagkahiwalay sa ama dahil sa kahirapan at pride. May mga taong sadyang nagpayaman sa kahinaan ng pamilyang naiwan. Sa labas ng silid, tahimik ang ospital. Ngunit sa loob ng dibdib ni Adrian, nagsisimula ng tumibok ang ibang uri ng laban. Hindi na lang ito tungkol sa muling pagkikita nila ng ama. Hindi na lang ito tungkol sa paghilom ng sugat ng pamilya. Ito na ngayon ay tungkol sa pagbawi ng dangnal, ng lupa, at ng katotohanan mula sa mga taong matagal nang nakinabang sa katahimikan ng mga hindi mahina. At habang unti-unting nakakatulog si Mang Leon wakas na may anak na muling nagbabantay sa kanyang tabi, nagpasya si Adrian na sa pagbalik niyang ito sa San Roque, hindi siya aalis hanggat hindi niya naibabagsak ang mga taong unang nagtali sa ama niya sa puno at matagal nang nagtali sa buong baryo sa takot, kasinungalingan at ang pang-aabuso. Kinabukasan, matapos ang gabing halos hindi umalis si Adrian Barameda sa tabi ng kama ng ama niya, iba na ang himig ng umaga sa bayan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nagising si Mang Leon ng hindi sa gutom, lamig o takot, kundi sa mahinang tunog ng aircon, sa amoy ng malinis na kumot, at sa presensya ng anak na tahimik na nakaupo sa silya sa gilid ng kanyang higaan. Nakayuko si Adrian, hawak ng isang folder ng mga dokumentong ipinadala ni Clarice noong gabi, ngunit nang naramdaman niyang gumalaw ang ama, agad siyang tumangala. Tay, sabi niya, lumambot ang boses. Kumusta ang pakiramdam mo? Marahang kumurap si Mang Leon. Tila naninibago pa rin sa katotohanang hindi pa naginip ang lahat. Mas maayos kaysa kahapon, sagot niya. Pagkatapos ay saglit siyang tumahimik, saka tumingin ng diretso sa anak. Pero parang hindi ko pa rin matanggap na nandito ka. Ngumiti si Adrian, ngulit may lungkot pa rin sa likod ng mga mata. Ako rin, tay. Parang ang daming taon nang nasayang bago pa muling nagkatabi. Hindi agad sumagot si Mang Leon. Sa halip pinilit niyang igalaw ang kamay at marahang hinawakan ang pulso ng anak na para bang tinitiyak niyang totoo itong nasa harap niya. Sa simpleng haplos na iyon, naramdaman ni Adrian ang bigat ng lahat ng araw na hindi sila nagkausap, ng lahat ng gabing mag-isa ang kanyang ama, at ng lahat ng tagumpay na hindi niya naibahagi sa sariling pamilya. Ngulit kasabay ng bigat ay ang kakaibang linaw. Hindi na niya hahayaang muling maagaw ng panahon, takot o masasamang tao ang pagkakataong ayusin ang dapat sanay noon pa na itama. Hindi pa tuluyang nakakalabas si Mang Leon sa ospital nang magsimulang gumalaw si Adrian laban sa mga taong sumira sa kanilang buhay. Nang umagang iyon, dumating si Attorney Vivienne Cruz. Matalino,
mahinahon at kilala sa kumpanya ni Adrian bilang abogado na hindi padadala sa drama ngunit matalim sa bawat detalye. Kasama niya si Engineer Paulo Natividad, may bitbit na kopya ng mga land survey at lumang mapa ng bahagi ng San Roque, at si Clarice na may mas makapal ng folder kaysa noong gabi. "Sir," sabi ni Vivienne habang inilalatag ang mga papeles sa maliit na mesa sa silid, "mas malala ito kaysa sa akala natin. Hindi lang simpleng panggigipit ang nangyari kay Mang Leon, may malinaw na pattern ng pang-aabuso at pandaraya." Tahimik na nakinig si Adrian habang ipinaliliwanag ni Vivienne ang mga nakita nila. Lumalabas na ang lupaing minsang isinangla ni Mang Leon kay Rogelio Sarmiento ay naipasa sa ibang pangalan sa pamamagitan ng mga dokumentong may questionabling pirma, kakaibang petsa at mga notaryong hindi tugma sa opisyal na records. Mas nakakabigla, may ilang papeles na nagpapakitang ginamit ni Kapitan Maldong ang impluwensya ng barangay upang tulungan si Rogelio sa pagproseso ng mga permit at sertipikasyong pabor sa iisang grupo. Samantala, ipinakita ni Engineer Paulo ang pagkakaiba ng lumang survey at ng bagong dokumentong ipinasa sa munisipyo. "Tignan niyo ito," sabi ni Paulo, itinuturo ang rumuklang markang iginuhit niya sa mapa. Ang dating linya ng lupa ni Mang Leon ay pinasok sa bagong plano na para bang bahagi ito ng lupang target para sa isang pribadong development sa gilid ng ilog. Hindi ito basta pagkakamali, may sadyang nag-urong ng boundary. Napakuyom ang kamao ni Adrian. Ibig sabihin, hindi lang nila ninakaw ang natitirang alaala ni Tay. Ginawa pa nila yung bahagi ng negosyo. Tumanggo si Vivienne. At hindi lang yan, may preliminary evidence rin ng maling paggamit ng ilang barangay fund sa preparasyon ng tinatawag na development proposal. Kailangan pa natin ng mas matibay na testimonyal, pero sapat na ito para masimula ng legal na aksyon. Tahimik na nakahiga si Mang Leon habang pinakikinggan ng lahat. Sa bawat salitang lumalabas, mas lumilinaw sa kanya kung gaano kalawak ang pagkakabuhol ng kahirapan, panlalamang at pang-aabuso na matagal niyang tinitiis ng mag-isa. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa sa paghalap dito. "Ayoko na sanang guluhin pa ang buhay. Pagod na ako sa pakikipaglaban." Lumapit si Adrian at hinawakan ng balikat ng ama. "Hindi na ito laban para lang sa lupa, Tay. Para ito sa dangal mo. Para sa lahat ng tumahimik dahil sa takot." Hindi nagtagal ay nagsimulang magsalita ang mga taong matagal nang piniling manahimik. Hindi dahil bigla silang naging matapang, kung hindi dahil ang pagbagsak ng yabang ni Kapitan Maldong sa harap ng plaza ay nagsilbing hudyat na maaari palang mabasag ang takot na matagal niyang pinagharian. Una sa lahat ay si Teacher Maris, na voluntaryong nagbigay ng nakasulat na salaysay tungkol sa mismong araw na ipinag-utos ni Maldong ang pagpapatali kay Mang Leon sa puno. Sinandan iyon ni Pastor Noel na bagamat sanay sa mapayapang pakikitungo ay malinaw na nagsabing handa siyang tumistigo sa kahit anong legal na proseso. "Hindi ko kayang mangaralal tungkol sa tama kung mananahimik ako sa harap ng mali," sabi ni Pastor Noel nang kausapin siya na Adrian sa maliit na opisina ng kapilya. Sumunod si Aling Celia, dala ang tapang ng isang inang matagal nang nanonood sa pang-aapi sa mga mahihirap sa palengke. Nagpatotoo siya hindi lamang tungkol sa nangyari sa plaza, kundi pati sa matagal ng panggigipit ng barangay sa mga mahihinang tulad ni Mang Leon. "Marami kaming tinitiis para lang hindi mawalan ng pwesto," sabi niya, nakaharap kay Vivienne habang isinusulat ang kanyang pahayag. "Pero kung mananahimik pa ako ngayon, parang sinabi ko na ring tama ang ginawa nila sa isang taong wala ng kalaban-laban." Maging ang batang si Nena ay nagsabi ng nakita niya. Hindi siya pwedeng gawing pangunahing saksi dahil sa edad, ngunit ang simpleng pagsasalaysay niya kung paanong nakita niyang hinila si Mang Leon at kung paano siya umiyak sa takot ay sapat para patunayan sa lahat kung gaano kalupit ang nangyari sa araw na dapat ay piyesta at saya. Sa kabilang panig, hindi rin nagpahuli sina Kapitan Maldong, Lorna at Rogelio sa pagdepensa sa sarili. Nang kumalat ang balitang nagsasampa ng kaso si Adrian at sinisiyasat ang mga papeles ng lupa, agad na nagsimulang maghasik ng paninira ang grupo. Pinagkalat ni Lorna sa mga kapitbahay na mayabang lang daw si Adrian at ginagamit ang pera para kontrolin ang San Roque. Si Rogelio naman ay kunway inosenteng negosyante lamang na sumunod sa papel. Si Kapitan Maldong sa mga lihim na usapan sa kanyang mga tauhan ay paulit-ulit na sinasabing inaagaw lamang daw ni Adrian ang impluwensya sa baryo. Hindi pwedeng siyang magmukhang bayani rito. Narinig pang sabi ni Maldong kay Crispin sa likod ng barangay hall isang gabi. Kapag nagtagumpay siya,
Tapos na ang hawak natin sa mga tao. Ngunit hindi na katulad ng dati ang mga tao. Ang ilang dating natatakot ay nagsimulang umiwas sa kapitan. May ilan pang dating nakikinabang sa pakikisama sa barangay ang dahan-dahang kumalas. Maging sina Berto at Kulas na ilang beses nang nanlait kay Mang Leon noon ay hindi na makatingin ng diretso sa mga tao sa palengke. Isang hapon, nadatnan ni Adrian si Berto sa labas ng tindahan ni Aling Celia. Nakatungo. "Hindi kita kinakausap para patawarin ka agad," malamig na sabi ni Adrian. "Pero kung may alam ka tungkol sa mga utos ni Maldong, ito na ang oras para magsalita." Napakamot sa ulo si Berto, halatang lunod sa hiya. "Sir, hindi ko po akalaing aabot sa ganon. Akala ko biro-biro lang noon. Pero totoo po, ilang beses kaming sinabihang huwag tulungan si Mang Leon. Pinagtatawanan lang namin siya pero sikap talaga, gusto niyang itaboy ang matanda sa sentro ng baryo." Ang pahayag na iyon, kasama ng iba pang ebidensya, ay unti-unting bumuo ng mas matibay na kaso laban sa tatlo. Ilang araw matapos makalabas si Mang Leon sa ospital at mailipat sa isang maayos na inuupahang bahay sa bayan habang nagpapagaling, dumating ang araw ng pampublikong pagpupulong sa covered court ng San Roque. Hindi ito karaniwang barangay assembly na kontrolado ng mikropono at palabas ni Kapitan Maldong. Sa kahilingan ng ilang residente at sa presensya ng kinatawan mula sa munisipyo, naging isang bukas na pagdinig ito kung saan hindi na madaling patayin ang katotohanan. Punong-puno ang covered court. Nandoon ang mga tindero, mga magsasaka, mga nanay, mga kabataan at maging ang mga taong dati tahimik lamang tuwing may kaguluhan. Nasa unahan si Adrian, katabi si Attorney Vivian, si Clarice at si Mang Leon na bagamat mahina pa rin ay pinilit dumalo. Nasa kabilang panig naman sina Kapitan Maldong, Lorna at Rogelio, lahat nakabihis ng maayos ngunit halatang hindi mapakali. Nang simulan ni Attorney Vivian ang paglalahad ng mga dokumento, isa-isang bumigat ang hangin sa covered court. Ipinakita niya ang mga papeles ng lupa, ang hindi nagtutugmang lagda, ang mga petsang kahina-hinala at ang pagkakaiba ng survey na pinatunayan ni Engineer Paulo. Pagkatapos, isa-isang tumayo ang mga testigo. Si Teacher Maris ang unang nagsalita. Nanginginig ang boses niya noong una, ngulit naging matatag habang ikinikwento kung paanong pinigilan siyang tumulong noong araw na ipinatali si Mang Leon. "Tinuruan ko ang mga batang maging makatao." Sabi niya sa harap niyang lahat, "Kung tatahimik ako sa nakita kong mali, wala akong karapatang tawaging guro ang sarili ko." Sumunod si Pastor Noel, pagkatapos si Aling Celia. Nang magsalita si Aling Celia, wala nang pagtatangkapang itago ang puot. "Sa dami ng taon na hawak ninyo ang barangay, mahihirap lang ang alam ninyong sindakin," sabi niya, nakatingin kay Maldong. "Ngayon, hindi na kami takot." Nang tumayo si Mang Leon, napakatahimik ng buong covered court. Hindi siya nagsalita ng mahaba, hindi niya kailangan. Ang kanyang presensya pa lamang, ang lalaking minsang tinali sa puno at ngayoy nakatayo ng tuwid sa harap ng lahat, ay sapat ng testamento sa bigat ng nangyari. "Hindi ko akalain na mababawi ko pa ang boses ko," sabi niya, mabagal, ngunit malinaw. "Marami akong nawala. Asawa, lupa, dangal, halos pati pag-asa. Pero mas masakit sa gutom ang pakiramdam na para kang wala ng halaga sa sariling lugar. Sa mga tumahimik noon, naiintindihan ko ang takot nyo. Pero sana, simula ngayon, wala nang matatandang tatapakan para lang magmukhang maayos ang baryo." Nakita ng lahat ang pag-iwas ng tingin ni Kapitan Maldong. Nang subukan nitong magsalita upang baliktarin ang sitwasyon, kinulang lang ang tapang at kinis ng kanyang mga dating linya. Ang bawat dahilan niya ay sinasalubong ng dokumento, saksi at lumalakas na bulong ng mga residenteng ngayoy mas naniniwala na sa sarili nilang nakita kaysa sa dati niyang mga pangako. Hindi nagtagal, nagsimula ang formal na proseso ng pagsasampa ng kaso laban kina Kapitan Maldong, Lorna Bihasa at Rogelio Sarmiento para sa pang-aabuso, pananakot at mga irregularidad sa dokumento at pondo. Hindi agad iyon naging wakas dahil sa totoong buhay, ang hustisya ay hindi bumabagsak sa isang kisap mata. Ngunit sapat ang araw na iyon upang tuluyang mabasag ang dating kapangyarihang walang sumasagot sa kanila.
ang mga taong dating yumuyuko ay natutong tumingin ng diretsyo. Sa mga sumunod na buwan, hindi pinili ni Adrian ang landas ng hungkak na paghihiganti. Sa halip, ginamit niya ang pera at impluensya niya sa paraang matagal nang ipinagkait ng mga namuno sa San Roque sa mga tao roon. Sa tulong ni Clarice at ng kanyang team, nagpatayo siya ng isang maliit ngunit maayos na livelihood center para sa mga matatandang wala ng hanap buhay at sa mga biyudang hirap magsimula muli. Si Aling Celia ang isa sa mga unang binigyan ng puhunan upang mapalaki ang kanyang karinderya at kalaunan ay nakapagpatrabaho pa siya ng 2 pang babae sa baryo. Pinunduhan din ni Adrian ang pagsasaayos ng palengke upang maging mas malinis at mas ligtas nang hindi pinapaalis ang mahihirap. Sa tulong ni Teacher Maris, naglunsad siya ng scholarship fund para sa mga batang gustong mag-aral sa bayan. Isa sa mga unang benepisyaryo si Nena, na dating umiikot sa plaza, dala ang sampagaita, ngunit ngayoy may mga librong hawak at unipormeng maayos ang tahi. Tuwing dumadalaw siya kay Mang Leon, lagi niyang dala ang mga bagong natutunan niya sa eskwela at palaging napapangiti ang matanda na para bang sa simpleng tagpong iyon ay may maliit na sugat sa mundo na gumagaling. Maging sina Berto at Kulas ay hindi naiiman sa pagbabago ng panahon. Hindi sila biglang naging mabuti, ngulit nang makita nilang hindi na tumatalab ang dating pangungutya at pananakot, napilitang silang humalap ng disenteng pagkakakitaan. Sa tulong ng isang skills program sa Livelihood Center, natutong mag-welding si Berto, habang si Kulas ay pumasok sa huling at delivery ng mga materyales. Hindi man nabura ang kahihiyan ng nakaraan, natutunan nilang may mas maayos palang paraan para mabuhay kaysa pagtawa sa pagbagsak ng iba. Para kay Mang Leon, ang pinakamalaking himala ay hindi ang pagbagsak ng mga taong nang api sa kanya, kundi ang tahimik na pagbabalik ng sarili niyang dangal. Sa tulong ng tuloy-tuloy na gamutan, mas masustansyang pagkain at payapang kapaligiran, unti-unting lumakas ang katawan niya. Hindi na siya babalik sa dating matipuno, alam niyang tapos na ang yugtong iyon ng buhay niya. Ngulit nakakalakad na siyang hindi nanginginig, nakakahinga na siyang hindi hinahabol ng hiya. At higit sa lahat, muling may dahilan siyang gumising sa umaga. Nang tuluyang na maibalik sa kanila ang karapatan sa lupang matagal na nilang nawala matapos ang legal na hakbang at pagsasaayos ng mga papeles, ipinatayo ni Adrian doon ang isang simpleng bahay. Hindi mansyon, hindi palasyo, kundi isang matibay, maaliwalas at marangal na tahanan na may malapad na bintana, maliit na hardin at isang sulok para sa mga lumang gamit ni Pilar na nailigtas pa sa panahon. Sa unang araw na naihatid si Mang Leon sa bagong bahay, matagal siyang hindi nakapagsalita. Hinaplos niya ang poste, tinignan ng bubong, at saka tumingin sa anak. "Kung nandito lang ang nanay mo," mahinang sabi niya. Matutuwa siya. Naniniwala akong alam niya, sagot ni Adrian. Lumipas pa ang ilang linggo at sa isang tahimik na dapit hapon, magkatabi silang naupo sa ilalim ng parehong lumang puno sa plaza. Ang punong minsang pinanggalingan ng pinakamadilim na kahihiyan sa buhay ni Mang Leon. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang tanaw. Wala nang lubid, wala nang takot na bulong. May mga batang naglalaro sa di kalayuan, may mga nag-uusap sa tapat ng inayos na palengke, at may hangin na tilang mas magaan kaysa dati. Tahimik muna silang dalawa bago nagsalita si Adrian. "Tay, kapag naaalala mo ba ang nangyari rito, galit pa rin ang nararamdaman mo?" Matagal bago sumagot si Mang Leon. Nakatingin lang siya sa punong minsang naging saksi sa pagbagsak niya at ngayoy saksi sa pagbangon niya. "Masakit pa rin," sabi niya. "Hindi naman mawawala agad ang ganong alaala. Pero hindi na ako doon nakatingin. Kapag tinitignan ko ang punong ito ngayon, hindi ko na nakikita ang kahihiyaan ko. Nakikita ko na lang na kahit gaano ka ibaba, may araw pa ring itatayo ka ulit." Napalingon si Adrian sa ama. Wala na ang dating pagitan sa kanila. Hindi pa man ganap na nabubura ang lahat ng sugat. Malinaw na hindi na sila dalawang lalaking pinaghiwalay ng pride at panahon. Isa na uli silang mag-ama,
parehong nasaktan, parehong nagkamali. Ngulit kapwa piniling huwag hayaang iyon ang maging huling katotohanan ng buhay nila. At habang unti-unting lumulubog ang araw sa San Roque, sa baryong minsang naging lugar ng pang-aapi, ngunit ngayoy dahan-dahang natututong tumuwid, nanatiling magkatabi sina Mang Leon at Adrian sa ilalim ng puno. Hindi na bilang simbolo ng kahihiyan, kundi bilang tahimik na paalala na ang dangal ay maaaring tapakan, ang buhay ay maaaring wasakin, ngunit kung may tapang, pag-amin at malasakit, may paraan pa ring buuin muli ang isang pamilyang muntik ng tuluyang mawala.